Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto, usap-usapan sa social media at sa ibang mga mainstream media ang patungkol po sa whereabouts ni Zaldico. Okay? Kasi marami ang nagsasabi na itong pumutok na issue na nahuli na raw itong si Zaldico ay isang kasinungalingan. Marami ring nagsasabi na bakit hanggang ngayon mahigit lampas na 24 hours at wala pa rin tayong napakinggan na update patungkol kay Zaldico. Nakakatakot 'yan kasi nag-aabang yung taong bayan, sabi ng taong bayan baka nagurgur na itong si Zaldico ngayon. Baka nagurgur kasi actually, delikado talaga yung buhay ni Zaldico. Ngayon, nandoon sa sabi nila, si mismo ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na nahuli na doon sa Czech Republic sa Prague. Hanggang ngayon, wala man tayong nabalitaan patungkol sa kanya. So mamaya ipapakita ko ito kasi panghuling video ko ito ipapakita itong patungkol dito sa ni Representative Garbin. Wala talaga tayong impormasyon sa sitwasyon ni Zaldico. Yan ang sabi niya sa isang interview niya kay Ted Filon. So pakinggan natin, i-analyze natin anong nangyari kay Zaldico. Okay? Kasi po marami, mismo sila ang nagsasabi, takot yung si Bongbong Marcos. Takot siya na mapauwi dito si Zaldico. Because Zaldico, sabi nila, at naniniwala rin ako, Zaldico has all the evidence. Marami po siyang ebidensyang dala patungkol po sa kalokohan, di umano, ni BBM, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, at ang kanyang pinsan. Grabe, no? Ika nga, sabi nila, a family of thieves. Sila nagsabi niyan, So sana naman, no, kung Zaldico, kung narinig mo ito, kung sa mga, sa mga pamilya ni Zaldico, if you happen to drop by this video, kung nakikinig kayo, kung nanonood kayo sa vlog dito, ako na mismo magsabi sa inyo, gumawa kayo ng paraan na buhay ka na makarating sa Pilipinas. Gumawa ka ng paraan. Kasi Zaldico is the only siya yung susi, okay? Sa problema ng flood control anomaly. Kasi po, sayang din naman yung 1 trilyon na ninakaw nila. Sana naman maisauli yun, di ba? Sabi nila, sabi ni Isko Moreno, isa pa yan si issue ni Isko Moreno kasi nagalit yung taong bayan kay Isko Moreno kasi sabi ni Isko Moreno, inosente pa raw si BBM kasi walang ebidensya. Yan ang sabi ni Isko. Irespeto natin yan. Pero ang daming galit ni Mayor Isko. Di ba? Yan ang ating alamin dito sa vlog na ito. Kaya tumutok tayo i-like at saka i-share muna para marami ang makapanood. Marami ang mga kaibigan natin, pamilya natin, maka-react. Na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi kapag nakasubscribe kayo ay updated kayo lagi dito, no? Libre lang 'yan, walang bayad 'yan. Ngayon, nililihis nilang issue na ito. Grabe. Crisis sa bansa na yung ibang bansa ay okay na yung kanilang presyo ng gasolina. Tayo na lang ang mataas pa rin ang presyo ng gasolina. Medyo bumaba, okay. Na-appreciate namin yung konting bumaba, pero sana naman yung baba talaga. Di ba? Deserve natin makakuha ng
murang bilihin, murang mga gasolina. Wala, pero ang gobyernong ito walang ginagawa. Ngayon, pilit nilang nililihis ang issue dito kay VP Sara. Nakakatawa kasi ang pinag-usapan dito, 125 million raw yung ninakaw ni VP Sara. Dito sila nakatutok, dito sila nakatuon ng pansin sa 125 million na ninakaw ni VP Sara. Given na totoo yan. Okay? Given na totoo yan for the sake of argument. Kasi sila na rin naman ang namimintang kay VP Sara. Kung paano ninyo siniseryoso si VP Sara, yung 125 million na yan, how about this 1 trillion na ninakaw ng flood control? Pababayaan lang ba natin yan? Ngayon, si Zaldico, nahuli na si Zaldico, tapos ngayon wala kaming maririnig kay Zaldico kung humihinga pa ba yan? Nakakagalit. Okay? Tapos pinagbibintangan pa nila si VP Sara na, si VP Sara, guilty yan, guilty. Si VP Sara kasi ayaw niyang humarap sa ayaw niyang humarap sa kamera. Si VP Sara pa ang may kasalanan ngayon. Mga gago talaga kayo. Buti na lang, nakita ko itong video na ito at maraming salamat itong si Attorney Topacio. Ipinagtanggol si VP Sara. Pakinggan ninyo kung ano sinabi ni Attorney Topacio. I will throw the question back to those in the house saying na bakit siya ayaw humarap. Luistro, bakit yung asawa mo nung na-accuse ng rape, di mo pinaharap, tinago mo, inamin mo di ba? Number 1. Number 2, Dilima, nung ikaw ay iniimbestigahan ng House Committee doon sa so-called believed drug trade, di ka rin humarap. We respected that. Kami ang complainants doon. Bakit ngayon you turn around and say, dapat it should be taken against the Vice President? Hindi humaharap si VP dahil nakita na niya doon sa Quadcom that she is just legitimizing the proceedings. Number 2, she now has a pending petition before the Supreme Court questioning the very proceedings na sinasabing ayaw niyang humarap. By going there, it may be interpreted as tantamount to a waiver of her causes of action before the Supreme Court. So that is the short answer. Very logical. She's well within her rights. There is a pending case at ayaw niyang paggamit sa mga, ito na rin na nagsabi ng term, ayaw magpagamit sa mga clowns, di ba? Sabi nga nila, di ba, when a clown becomes president, the clown does not become presidential. The palace becomes a circus. Di ba? So, ganito ito. Mahilig silang, tumitira ni VP Sara. Si VP Sara hindi humarap. Wala raw bayag si VP Sara. Ano ba, VP Sara? Guilty ka ba? Bakit hindi ka humarap? Ganon ang mga naratibo ng mga gagong ito. Mga putang ina yan eh. Tama itong si, tama itong si Attorney Topacio. Si Dilima rin pala at itong si Luistro, wala rin palang bayag kayong dalawa. Yan kasi, turo kayo ng turo ni VP Sara. Kung nakaturo ka ng isang daliri sa isang tao, baka nakalimutan mo. 3 yung nakaturo sa'yo. Yan ang hirap dito sa bayan na ito eh. Yan ang hirap nito mga kalaban ni VP Sara. Sila yung may depekto, sila yung nang aakusa sa matino na tao. Yan ang katotohanan. Sila yung nang laging nang aakusa eh. Wala talagang mga mudo ito, mga taong ito. Ngayon, eto pa. Kahit alam nila na itong si Madriaga is a polluted source. Mismo ang sarili nilang kasamahan sa kamara na ang nagsabi dyan. Now, why do we invite Madriaga na polluted source man yan? Giba itong record ni Madriaga.
sira na yung pagkatao. Booking na booking ang yung painting pa lang, booking na. Yung cheque, 'di ba? Na sinabi niya na binigyan siya ng cheque ni binigyan siya ng pera ni Duterte. Booking siya sa kanyang kasinungalingan. At heto pa, merong pangatlo. Okay? Na inconsistencies ni Madriaga na nagpapatunay na si Madriaga ay walang bayag. Si Madriaga ay sinungaling at ginamit lang bilang puppet. Ginamit siya dito sa mga kalaban ni BP Sara. Heto yung nagpapatunay ha. Si Cardema na ang mismong nagsabi nito, itong leader ng Duterte Youth Party List. Pakinggan nyo ito. Tamang-tama itong sinabi at analysis ni Cardema. Panoorin natin. Wait muna. Ito. Tangina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon ko. Doctor. So, binasa namin yung statement niya, yung affidavit. Diba? I am Ramil Madriaga. I took up the College of Law from 91 to 95 at San Sebastian. Doon pa lang, I took up the College of Law. Sabi ko, ano to? I graduated but did not pass the bar. I work in NSC, National Security Council, and ISAF from 2001 to 2015. Doon pa lang ma-realize nyo kung taga-military kayo o familiar kayo sa military at police. Paano nangyari na nagtatrabaho ko sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ko pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines? Ibig sabihin ni Cardema dito, hindi pwedeng sabay-sabayin yan. Okay? Ano ka, Superman? Ano ka, powerful? Kaya nga, ito mga affidavit ni Madriaga ay super nakakatawa. Clown nga eh. Hindi ka nga parte ng AFP eh. Wala siyang ranggo sa armed forces kahit private o corporal. Wala siyang ranggo sa PNP kahit patrolman. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno. Pero sinasabi niya na Kahit tagadala na lang ng tubig, hindi talaga siya party raw. nagtatrabaho siya sa Armed Forces of the Philippines at sa NSC. Pangalawa, Kahit tigmasahe siya ng mga sundalo, wala raw. Na, I worked in the NSC NBI from 2018 to 2020. nasa kanya ng lahat. AFP, NBI, Marines, lahat na siguro ng kind of authorities. Baka presidente siya noon. Kulang na lang sasabihin niya, presidente siya noon. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yon? Anybody na familiar sa government service, Gets niyo ang point? Hindi yan pwedeng pagsabayin. alam nyo na agad sinungaling eh. Pangatlo, from 2018 to 2021, I work in the NSC, National Security Council, Isa pa yan. PSG, Presidential Security Group, and GHQ, General Headquarters. Ano yun? Yun rin yung same date nung nagtatrabaho ka sa NBI. So nagtatrabaho siya sa 4 na ahensya ng gobyerno. Imagine, pagsabayin mo yung 4 na ahensya ng gobyerno, Superman. Baka si Superman siya, ikaw naman Cardema. O baka si Batman. Batman. Batman siya kasi naka-glasses di ba? Batman, magaling umiyak. Imposible yun. When you work in the PSG, separate unit ka na ng armed forces. Kasi pag nagkaroon ng kaguluhan Tapos, kung tatanungin ng kamera, probing question yan. Wag. Probing question yan. Wag. sa bansa, nakadepensa lang kayo sa Pangulo. So yung sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa Camp Aguinaldo, sa NSC, sa Viluna. Baka nagtrabaho rin siya ng yung janitor doon sa sa isang mall. Lahat ng trabaho pinasukan niya. Lahat na. Pinasok niya lahat. At sa NBI, sa Maynila, sabay-sabay, dun pa lang makita nun niya na abnormal tong tao na to. Talagang ma-high blood ka sa Hindi lang abnormal. May tupak. May tupak talaga.
Okay? So, ako ba, kung tama naman si, super tama itong si Cardema. Ang nakakatawa pa dito, no? Pinapaniwalaan ng House of Representatives. Committee on Justice. Sila, imagine ha, House Committee on Justice. Sila yung, gumagawa ng batas patungkol po sa hustisya ng Pilipinas. Ito, isang kriminal, kinakampihan ng gumagawa ng batas para sa hustisya ng taong bayan. Ay, naku, grabe. Wala na talaga sa hulog ang House Committee on Justice. Wala na talaga. Sirang-sira na talaga sila. Dito sila nakatutok. 'Di ba? Basta usapin na paninira kay BP Sara, lahat ng effort nila, energy, itutok, ibuhos nila lahat. Wala silang pakialam. Imagine our tax. Ha? Sobrang laki yung tax ng Pilipinas pero ganito yung ginagawa nila. Ha? Hindi ba tayo magagalit dyan, taong bayan? Malaki yung tax natin. Halos araw-araw bumibili tayo. Kung panahon na mag-grocery tayo, lahat ng mga binibili natin may tax yan. Tingnan nyo yung mga resibo ninyo. Yung mag-grocery kayo, na VAT. Merong nakatawag doon VAT. Ang laki-laki ng mga tax natin para ninakaw lang ng flood control. Tapos, sa mga nakaw nila, ililihis tayo sa issue dito kay Madriaga. Kasi doon sila concerned sa 125 na ninakaw di umano ni BP Sara. Sinong taong bayan na hindi magagalit yan? Oh, isa pa yung VAT na yan eh. Si Congressman Leandro, itong anak ni Senator Loren Legarda. Ako nakaka-appreciate ako dito sa bata na ito eh, itong batang congressman na ito eh. Kasi po gusto na niya pagbutuhan, no? Gusto na niya mangyari na babaan na yung VAT, babaan na yung yung tax na yan, the kind of tax na yan. Babaan na sana natin yan. Especially, sa ngayon lang yan ha. Kasi crisis na tayo ngayon. Kayo mga OFWs, kayong mga nandito sa Pilipinas, apektado tayong lahat. Di ba? Kasi OFWs, kung sasabihin ninyo na, ay maganda naman yung buhay namin dito sa labas, kung saan kayo naka-destinasyon ngayon sa ninyo, kasi maganda yung gobyerno kung saan kayo nagtrabaho. Hindi. Nagpapadala kayo ng pera sa inyong mga pamilya. Di ba? Ramdam ninyo yan. Mga OFWs natin umiiyak sa ginagawa ng gobyernong ito. Especially yung tax natin. Kasi yung pera nila na ipinadala nila sa kanilang mga kamag-anak dito, nagiging maliit na lang kasi sobrang mahal na yung mga bilihin. Tapos sobrang mahal yung tax. Tapos hindi pa natin nararamdaman yung mismong pera natin na ibinigay natin na tax. Dito sa putang inang administrasyon na ito, wala talaga. Nakakabwisit. Okay? Kaya ako, na-appreciate ako sa ganitong paraan ni Congressman Leandro Viste na mapababaan yung VAT, na malaking tulong yan sa atin, mga ordinaryong Pilipino. Pero sa kanilang mga mayayaman na mga congressman, hindi nila ramdam yan kasi ang daming pera nila yan. Isang maleta lang yan, they can live forever. Hindi na sila hirap sa buhay sa isang maleta pa lang. Pero tayo, kailangan pa nating kumayod. Pambili ng gatas sa ating mga anak, na maliliit na anak. Pambayad sa kuryente. Pang-hospital natin. Ramdam natin yan lahat. Maintenance sa ating mga araw-araw na ginagawa. Gamot, vitamins natin. Kung ano-ano pa dyan.
Araw-araw, lumalakad tayo, gumagamit ng gasolina. 'Di ba? Ramdam natin ang hirap, pero itong mga putang inang congressman na ito na mga magnanakaw na sa flood control, no? Na hanggang ngayon hindi pa natin nasisingil kung sino-sino ito sila kasi hindi naman natin alam kung sino ito kasi nagtatago ito o tinatago ito ng mga kaalyado nila. Ah. Ha? Hindi niyo ramdam ang hirap na nararanasan namin ngayon. Kaya ito, ipapakita ko sa inyo itong video na ito ha. No? Itong video kung saan ipinaglaban ni Congressman Leandro. Tingnan niyo ito. Hindi na tayo magiging hostage sa position paper o sa rekomendasyon ng ehekutibo kahit tutol ang kabinete sa pamumuno ni Secretary Recto. Kayo-kayo lang din naman pala ang magdedesisyon. Muro-muro lang din naman pala yung ginagawa natin dito. Alas 12:24, wala pa tayong pananghalian. Tapos, alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Pagkatapos, ilan lang din naman pala ang nag-uusap para makabuo ng desisyon. Si Secretary Recto ang pumirma na sa position paper tutol sa pagbaba ng VAT. Tandaan nyo yung pangalan ni Ralph Recto ha. Ayaw niyang pababain yung VAT na yan, yung putang inang sekretary na yan. Yung asawa ni Vilma Santos. Kasi may plano yung tumakbo eh. Ano rin yan eh, feeling president rin yung putang inang taong yan eh. Feeling president rin yan eh. Sinabi ko po, ito po ay sinabi sa akin, hindi lang po ni Chair, pati po ibang mga senior members ng House, nagsabi sa akin ito, at ayoko na pong buksan itong lahat muli sa congressional hearing, pero nais ko lang linawin sa taong bayan na para tiyakin na aprubahan ng pagbaba ng VAT, dapat siguro dalhin natin ang ating mga panawagan sa mga tunay na nagdesisyon. Grabe. We would like to clarify that the DBCC principals recommended to the President the suspension of LPG and kerosene, and yun po yung naging basis po ng desisyon ni Presidente. So, hindi naman po siguro labag sa batas kung ang kongresong ito ay hihingi ng minutes nung meeting ng DBCC. So, lahat po ng minutes or any other documents, maybe a resolution that becomes the basis of the President in all his decisions from the beginning, na-certify na urgent yun bago kami mag-break, at saka yung ngayon na kerosene lang at LPG. That is again a motion, Mr. Chair, na kailangan nilang isubmit para malaman namin yung kabuuan, para ako personally, mapagtanto ko, kung ganito rin lang pala, bakit kailangan ko pang gagastos ng 17,000 round trip ticket para mag-attend? Kayo-kayo lang din naman pala ang magdedesisyon. Muro-muro lang din naman pala yung ginagawa natin dito. Alas 12:24, wala pa tayong pananghalian. Tapos, alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Pagkatapos, ilan lang din naman pala ang nag-uusap para makabuo ng desisyon. Para hindi na tayo magsayang ng panahon, hindi kami madamay. Na ituro pa kami na meeting ng meeting kayo dyan. Gumagastos tayo ng pagkain kung ano dyan. Kaya nakita nyo, tubig lang ang iniinom ko. Hindi ako mainom ng kape kasi nahihiya ako. Wala namang output eh. So, kami mga lineman, may output. May point siya. Kasi po, yung mga representatives na yan, kanyang-kanyang probinsya yan. Every time na may session dyan, ginagastahan yan. Sabi nga niya, round trip ticket yung niya. Gumasta siya ng 17,000 round trip ticket kasi every time naman na kumuha ka ng ticket na urgent na mga mabilis, mahal talaga yan, no? So, at the end of the day, gumagasta sila, mga pagkain dyan. Pera yan ng taong bayan, ha? Sabi niya, nahiya, tubig na lang dyan. Wala pa ring output. Walang resulta ang kanilang mga meeting-meeting dyan.
Ipaliwanag ko sa inyo. Bakit ito mga representatives na ito, ayaw nila, tutol sila sa pagbaba ng VAT? Kasi kung bababaan mo yung VAT, ha? Kung bababaan niyo yung VAT, yung mga malalaking mga business, ha? Ito mga malalaking business, maganda sana ang takbo, di ba? Maganda yung takbo. Ito mga malalaking business na ito, malaking tulong yan sa kanila. Kasi, for example, merong mga malls, maraming empleyado. Nakakatulong yan. Malaking tulong na yan sa kanila. Tapos mga ordinaryong tao na tayo, lahat, mga bilihin natin, kung anong mga binibili natin araw-araw. Sabi nyo, maliit lang yan, Don Mar, VAT lang yan, konti lang. Pero sa isang buwan, kung ikwentahin mo yan, no? If you will count how many items did you buy every day, tapos ikwenta mo yung tax na yan na binabayaran mo, malaki yan, sa totoo lang. Bakit ayaw nila? Bakit itong mga lawmakers na ito at some of the secretaries ayaw nilang na pababain itong tax na ito? Kasi wala na siguro silang manakaw. Maapektuhan yung pagnanakaw. Sabi niya, instead na makaka-receive ako ng maleta nito, paper bag na lang. Kasi syempre, yung mga pera na ninakaw nila, galing yun sa tax Di ba? Lahat ng budget ng Pilipinas, galing yan sa atin, taong bayan. Syempre, maaapektuhan sila niyan. Di ba? Pagdating ng eleksyon, kailangan nilang gumasta. Kasi alam naman natin, yung eleksyon na yan, pera-pera na lang yan. Pagdating doon, wala na silang pera kasi lumiit yung tax. Kahit magnakaw sila, maliit na ang manakaw nila. Di ba? Yan ang point ko. So sana kayo, mga representatives, ito lang yung masasabi ko sa inyo. You work for the Filipino people, not for yourselves. Buti pa itong si Congressman Leviste. Kami pagbaba namin sa poste, tapos yung structure. Pero ngayon dito sa Kongreso, nakailang balik ako sa Maynila, pauwi-uwi, walang output Kaya natanong ko yan, kindly submit that para malaman namin yung pinag-usapan ninyo. Kasi parang nangyari dito, parang ginawa lang kaming props dito Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Congressman Dagook. I'd like to remind the DBCC, the DOF, and the DBM, those who are here present today, that under the Republic Act that we approved on the suspension or empowering you, you are supposed to submit to us a report 15 days from the approval of said or the order of the suspension relative to the basis, what is the financial impact, what is the foregone revenue. So we look forward. I think many of the questions being raised by Congressman Dagook should be answered by that report. But honestly, and more importantly, Congress feels like, there's a certain degree of disappointment or even deception, because we were of the distinct impression that the power was being sought very urgently and that we were also being hard-pressed because we were also seeing it among our constituents. So, having said that, I'd like to recognize a member of the independents. You may make your manifestation, Congressman Lean. Maraming salamat po, Mr. Chair, at nangako po ako na hindi ako magtatanong ng tanong sa inyo. Pero magbibigay na lang ako ng ilang mga pahayag at bahala na lang kung sino po ang gustong sumagot. Unang-una, I second the motion of Congressman Dagook. I would like to thank also the other members of Congress, including Congressman Rufus, Congresswoman Revilla, Congressman Valeriano, and the others who have
called for a lowering of the VAT, hindi na natin kailangan pag-usapan pa kung kailangan pababain ang VAT. Ang gusto ko lang sanang malaman, ano ang magiging aksyon na magmumula sa lahat ng mga pagdinig ng komiteng ito dahil tulad ng nabanggit ni Congressman Dagook, certify as urgent, binigyan na ng kapangyarihan ng eksekutibo, pero hindi naman isinuspende ang excise tax, lalo na ang VAT, at ang DOF ay nagpapahayag naman na ayaw nilang pababain ang VAT. Sinabi po ni Congressman Dagook na narinig din niya na si Secretary Recto ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Wala naman nagtanggi sa inyo na si Secretary Recto ay tutol sa pagbaba ng VAT. Pero nais kong bigyang diin na tayong lahat ay mga halal na opisyal dito sa Kongreso. Tayo po ay nasa demokrasya at may separation of powers. At hindi po dapat porket may mga miyembro ng kabinete na humaharang sa pagboto sa isang bill na kailangan ng Kongreso sundan ang boses ng isang miyembro ng kabinete over ang boses ng sambayanang Pilipino. Narito din ang aking mga kababayan mula sa Batangas na kasama ko din sa paghihintay araw-araw para sa pag-aproba ng Kongreso ng pagbaba ng VAT. At tulad po ng sinabi ni Congressman Dagook, tila nagiging props lang tayo dito para ipakita na gumagawa ng aksyon ang Kongreso, pero para sa kaalaman ng publiko, nakailang pagdidig na tayo dito, paulit-ulit lang ang mga rekomendasyon ng mga nagsasalita para pababain ang VAT. Ang mga miyembro ng Kongreso ay handa na bumoto para ibaba ang VAT. Pati ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee ay nagpahayag na sinusuportahan niya ang suspension ng VAT para sa petroleum products. Kaya gusto ko lang malaman kung sino man po ang pwedeng sumagot kung bakit hindi natin i-calendar na ang botohan para pababain ang VAT at kung meron man miyembro ng kabinete tulad ng nabanggit ni Congressman Dagook, narinig din niya, si Secretary Recto yun, na humaharang para pababain ang VAT, kung pwedeng lumabas sila at ipaliwanag nila sa sambayanang Pilipino bakit hindi natin pwedeng pagbigyan ang kahilingan, hindi lang ng mga nandito na kumakatawan para sa mga ordinaryong mamamayan, pero pati na rin ang boses ng mga kongresista na lahat sa mga nakausap ko ay sang-ayon sa pagbaba ng VAT. So ako po ay nag-manifest, hindi po ako nagtanong sa inyo, Mr. Chair, pero kung sakali may pwedeng sumagot sa aking katanungan, kailan natin pwedeng i-commit sa taong bayan na magkakaroon ng botohan para maaksyonan Tama ang yan. pagbaba ng VAT. Maraming salamat sa manifestation. Sandali, tahimik po muna tayo. Tahimik po muna sa tamang panahon po. Maraming salamat at sumasang-ayon tayo sa mga mungkahi, hindi lang ni Kong Leandro, kundi ng ating iba't ibang mga kasama dito na humanap talaga ng tamang solusyon na tingin natin akma at kinakailangan ng ating mga mamamayan. So, hindi rin tayo papayag na tayo ay maging palamuti dahil pinakita na ng Kongreso at pinakita ni Speaker Bogie D na tayo ay magdidesisyon base sa kung anong tingin natin kinakailangan ng mamamayan despite and whatever the executive or the judiciary might say, we make decisions based on the mandate that is given to us individually by our respective districts and by the sectors that we represent. So that is the assurance of everybody who is here. Everyone here is mature enough to make that decision. So maraming salamat sa obserbasyon po na yon. Mr. Chair, Pwede kung na po pwede kayo pong- pumalakpak. Mr. Chair, kami po ay pumapalakpak dahil akala namin ang ibig niyong sabihin magkakabotohan na at least by May 4 para sa pagbaba ng VAT. Hindi pwede magkabotohan ngayon kasi hindi naman tayo... Opo, sa May 4 po, This is a pagbalik sa briefing di ba? Kongreso. So, aantayin natin yung consolidation ng lahat po nito. So, tiyak po tayo na yan po ay prioridad pagdating sa atin. Pero tulad ng kahit anong bagay, sisiguraduhin natin na hindi katulad ng pagpasa ng excise tax, Ang galing ni Kong Leandro dito, no? Kasi sinisigurado talaga niya na merong resulta ito. magiging malinaw, may basihan, pakikinggan natin ang iba't ibang sektor,
para maging tama ang ating desisyon dito at hindi natin pagsisisihan, because whatever decision we make should never be short-term but should always be long-term for our Pero people. kung maaari ko palang linawin, Mr. Chair, hindi na tayo magiging hostage sa position paper o sa rekomendasyon ng ehekutibo kahit tutol ang kabinete sa pamumuno ni Secretary Recto, papaboran ng leadership ng House ang boto ng mayorya ng Kongreso na sumusuporta sa pagbaba ng VAT. Kaya maaasahan ng ating mga kababayan na pagbukas ng Kongreso muli sa May 4, pagbobotohan na natin ang pagbaba ng value-added tax. Tama po ba, Mr. Chair? Maraming salamat po. Hindi, pwede kayo pumalakpak. Sige po, opo, para i-express po natin ang ating sentimiento. Pero tulad po ng sabi natin is, sisiguraduhin natin na babalangkasin natin at pagdidesisyonan yan. Kaming taong bayan na nakikinig, we will watch over it, okay? Maraming salamat, Congressman Leandro. Sa iyong So, yun po ang nangyari doon. Patungkol dyan sa VAT na yan. Araw-araw naman silang nagrereklamo dyan. Yung nagrarally nga sila dyan sila Congressman Leviste. Ngayon naman, pakinggan natin. Ano na ba ang update ni Zaldico? Di ba? Wala talaga tayong impormasyon. Yan ang sabi ni Representative Garbin. Ito. Magandang umaga, Manong Ted, at kay DJ Chacha. Sa lahat ng tagapanood at tagapakinig po. Magandang umaga po. Sir, nung pong kayo nakausap namin, kaninyo agad niyong pinalipad sa Prague ang inyong Chief of Staff, from Milan in Italy, para lang ho talaga alamin ang balita sa sinasabi ng Presidente na nahuli ng otoridad doon daw po sa Prague si Ginoong Zaldico at hawak ngayon because of immigration issues. Ano po ang report ng inyong Chief of Staff, sir? Well, tama po kayo, Manong Ted. Ang aking Chief of Staff, si Attorney Jess Lapus, nagbabakasyon siyang Milan. At agad-agad nung balita na pumutok yung balita na nahuli nga, ay inutusan natin na lumipad na sa Prague to see to it the condition of Zaldico and to give some assistance kung mapipwede. Bagamat ay pumunta siya kaagad-agad kasi 1 hour lang naman yung kanyang flight, pagdating niya sa Prague, wala siyang nakuhang any information whatsoever to the authorities, police authorities. Gaya din ang sinasabi ng Ministry of Justice ng Czech Republic. Kung sila nga po ay walang information, how much more kaya yung ating pang inutusan na empleyado na nagbabakasyon sa Czech Republic po o sa Milan. So until now, wala ho talaga tayong information whatsoever. Nasaan si Zaldico? Nakipag-ugnayan ho ba ang Ang tanong, buhay pa ba? inyo pong tauhan sa embahada natin doon sa parting yon ng Europa sa katotohanan po sa report, because we presume na kapag ganyan ho, di po ba, attorney, agad dapat sabihan po yung embassy noong noong tao na kanila pong hawak. Well, tama po, Manong Ted. Yun din ang aking instruction to coordinate with our embassy officials. But unfortunately, ang sabi niya ay sirado because he arrived there Friday evening and then Saturday, Sunday, sarado yung embahada. But what he did is to closely coordinate with the police ng Prague, police authorities, and wala siyang nakuhang sagot at wala ding impormasyon na maibigay yung police authorities sa Prague. So far po, sir, ano po ang hawak niyong impormasyon ngayon dito po sa sitwasyon ni Mr. Zaldico? I was able to reach out po sa pinakamalapit at sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Opo. So, Delikado yung everything is okay. Bakit nag-usap na ba sila ni BBM? May script na ba silang nabubuo? Yan ang nakakatakot. may chismis na lumalabas na kasama daw yung buong pamilya doon sa pag-cross border.
when we say kasama yung buong pamilya ay siyempre kasama yung mga anak siguro. But I cannot confirm that. But the only information that I got which is verifiable sa isang kamag-anak ay sabi nila everything is okay. Meaning siguro hindi naka-detain. I don't know kung ano yung gusto sabihin nila noon kasi So meaning, kung hindi nakadetain, tama siguro yung sinabi ni Harry Roque na sinungaling nagfi-fake news itong si BBM. Kasi si BBM ang unang nag-announce na nahuli na raw si Zaldico. 'Di ba? So fake news? Yan bang ibig sabihin? Fake news yung ating pangulo, 'di ba? I want to inquire further kung naka-detain ba, what's the underlying circumstance. Ang sagot lang nila sa akin is everything is okay. So, Congressman, hindi na po talaga kayo nagtanong Everything is okay. Yung mga maleta, secure na. Ganon ba? kung totoong na-detain si Zaldico. And pwede po ba naming malaman kung sino po itong kaanak na inyo pong nakausap? On the condition po na wag i-mention yung kanyang pangalan kasi he wants to protect also his privacy. Nakakaawa naman po. Sige po. Nobody wants to. Oo. Pero, yun lang po ang aking masasabi talaga. so, Congressman, But what really puzzles me, Manong Ted and DJ Chacha, is the assertion that Zaldico is a holder of a Portuguese passport. Kasi kami rin dito sa Bicol region, tinatanong bakit daw bumoto sila sa isang Portuguese. Sabi ko, hindi yan siguro kapanipaniwala. And siguro I think we should press on those who are saying na Isa pa rin yan na issue na yan bago yan. Bakit nananalo si si Zaldico? Portuguese pala yan. Yan ang sabi ng iba. Totoo ba yan? si Kong Saldi ay Portuguese passport holder dahil nalilito rin ang aming mga kababayan dito sa Bicol region. Okay, so sa ngayon po, kayo mismo sir na kanyang kapartido ay walang informasyon sa katotohanan na siya ay may hawak na Portuguese passport? Tama po. Namamanghari no kami dahil dalawang termino siya. Pangatlong termino niya na to. At talagang bawal na Manong Ted kung siya ay Portuguese passport holder because that is a ground for disqualification as member of the House of Representatives. And to assert that he's a passport holder of a foreign country ay namamanghari mo kami. And until now, wala akong maisagot sa aming mga constituent. And sana matutukan natin ito because this is a very vital information as to his status. Kasi kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. On the other hand, kami na dito sa Bicol region, we want to really determine the truthfulness of that assertion dahil kami ay accountable din dito sa Bicol region. Na ang isang representative namin ay kumbaga kung totoo man yan ay dapat hindi sana nag-qualify. So whether there's a truth to it or power. Okay, so yun po no. Dami, very very complicated ang sitwasyon ngayon ni Zaldico. Ang importante sa taong bayan, makauwi yan dito na buhay pa. Yan ang importante. Ang importante, ilabas niya ang mga ebidensya na hawak niya. Yan ang importante sa amin. Okay? So sana naman, BBM, i-update nyo kami. Ano na bang nangyari kay Zaldico? Nagkaroon na ba ng script? Ha? Taong bayan, sa mga nanonood dito sa Donmar TV, anong masasabi nyo patungkol dito, no?
comment lang kayo sa inyong opinion. Babasahin natin yan sa comment section, okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito, subscribe na po kayo para updated kayo, no? Libre lang ang mag-subscribe. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.